Ladies and gentlemen, we're back sa second portion po ng ating programa, Aksyon Central Luzon Special Edition. Ito pa rin po si Sunny, kasama ko po si Dr. Rowie Medina M. Si Doktora, nagkiklinika siya sa Sacred Heart. Sacred Heart. Dito lang sa Angeles yan, di ba? Sa Angeles. Malapit sa eskwelahan namin yan. Divine Grace Medical Center. Saan naman yan? Sa Cavite. Cavite, ba? All over ka. Tapos sa Chinese General Hospital and Medical Center sa Manila naman yan. Tapos ikaw, Doc, saan lahat yung pinupunta mo? Sa Sacred Heart, sigurado ka nandun? Yes, sir. O saan pa ba yung ibang mga... Sa Mother Teresa. Okay. AUM, sa San Fernando. San Fernando yun, oh. Yeah, and sa Angeles University. Angeles University, yes. So, iba-ibang days of the week nandun kayo. Mamaya, hindi, palagay natin yung schedule nyo mamaya kasi talagang dapat naman, nagpapacheck up sila. At talagang dapat nilang pinupuntahan, yung talagang magaling na, yung linya talaga to, no? So, kahit dalaga, pwede, ha? Yes. Kahit, lalo yung dalagang matanda. Pwede, basta babae. Basta babae. Kahit nga Pero, lalaki kahit meron lalaki. yung risk ng lalaki, ano ba yung percentage ng risk ng lalaki? Meron din kasi ako nababasa, meron din rare ang breast cancer sa males. Sabi nga 1% lang ang 1%. Sa males. Lalo na yung mga may history, strong family history, yung sinasabi ni doktora kanina, yung may mga gene mutations. So at risk din yung mga lalaki. O yung mga bading na nagpapatubo ng suso, yung nag-detect sila ng mga pills. Yung mga pills. Doktora? Mga pills, I would assume na higher yung risk nila compared sa usual male population because of the added estrogen na Na hindi naman talagang dapat yung ganung... Yes, hindi naman talaga dapat. Oo. O yung tanong ko kanina, doktora, yung implants, ano ba yung Breast epekto implant. ng implants sa mga ano? Actually, wala namang proven study na yung breast implant itself would cause cancer. Okay. Pero it doesn't mean na yung mga babaeng may breast implant hindi na magpapacheck up. So kahit po may breast implant, nire-recommend pa rin natin mag-undergo sila ng screening dun sa usual age of 40. So may special procedure naman pong ginagawa yung ating mga technician para dun sa mga babaeng may breast implant na gustong magpamammogram. O yung hindi sabi nila, hindi ka nagbabra, hindi mo dapat nakabra ka. Yung bigat-bigat pa naman. Hindi rin po totoo yun. Yun. Hindi po totoo yun. Yung hindi pagsusuot ng bra. Oo, di ba? Naririnig pa rin yung doktora, di ba? Hindi rin totoo yun. Hindi rin totoo yun. Alam ko, hindi totoo eh. Baka po yung mga pasyenteng ganun nagkataon lang. Nagkataon lang. Nagkataon lang po. Pero wala sa size yan. Maliit ang breast mo, malaki. Ano ba tawag sa sobrang laki ng breast kasi? Tinatawag naming macromastia Oo. sa medical term. So, Ino-operahan yung pwedeng paliit, di ba? pwede pong ipaliit. Oo. Pero yung the procedure itself, it's classified under cosmetic surgery. Cosmetic surgery na yun. Reconstructive. Pwede Okay. pong gawin yun. Gumagawa ka ba nun, Doc? Hindi. Nire-refer namin sa reconstructive surgeon namin sa center. Kasi pag breast augmentation, pinalalaki. Oo. Tapos yung naman, pinaliliit, it's breast reduction. So meron namang mga, aside from the cosmetic, meron din naman talagang indication to do those things pa rin. So with, Doc, mabalik tayo dun sa yung techniques, yung mga biopsy techniques. So after the screening, so nakita mo sa mammogram, meron talaga. So they need to, yung mga results ng mga mammogram, usually normal yan, or nakasulat, merong mga microcalcifications. Ano yung mga results na you would do the next step of biopsy? Tama? So sa mammography kasi, kinakategorize yan. No? So actually 1 to 6 yan. No? 0 to 6 pala. So the more na mataas yung score mo, let's say by RADS 4, no? Mas candidate ka for biopsy. So may tinitignan na features on mammogram as well as sa ultrasound na it would tell us somehow na kailangan i-biopsy itong lesion na to. It's questionable. Yes, na-questionable siya. Pero may mga lesions naman na on mammogram and ultrasound, yung mga features niya benign. So minsan, inaano namin sa patient na, imo-monitor lang natin to for every 6 months just to see kung may mga interval changes dun sa lesion na yon. Ngayon, kunyari, itong benign lesion, initially, benign lesion siya, tapos nag-change siya after 6 months, after 1 year, then that's the time na magbabiopsy kami doon. So we can do yung biopsy, sabi ko nga, yung mga minimally invasive. Yung nire-recommend namin is yung core needle biopsy, yung ultrasound-guided core needle biopsy. So magpa-puncture lang kami doon sa skin,
And then we insert the needle, and dun sa loob ng needle, may cutting mechanism yun. So, ita-target lang namin yung, lesion, and then kukuha kami ng samples, ng tissue So, samples. hindi na lang. kailangan hiwain pa. Hindi na. Na magkakascar ng malaki. Yes. Plus, ultrasound guided yun, di ba? Yes. And ang advantage nun, let's say, kunyari, benign yung lesion niya, no? So, pwede namin sabihin sa patient, okay, pwede mong i-observe muna. So, hindi na muna sila mag-operahan. And then, kung malignant naman, and they are, let's say, na-diagnose sila with breast cancer, mas madali sa amin, no, as surgeons, na kung pwedeng i-breast conserve, no, breast conservation surgery yung gagawin namin, mas madali sa amin. Kasi ma-assess namin mabuting yung margins namin. Unlike Kung hanggang saan. Yes, o kung hanggang saan. Unlike kung yung initial biopsy, yung open na agad, minsan darating sa amin na naalis na nila yung tumor. So, difficulty kami na i-conserve na yung breast niya. So yun yung ano. So ano na yun? When you talk about conserving the breast, anong mas mambalita doon? Alam yung mga babae, natatakot yan eh. Doktora, Ikaw muna. Sinabi kasing breast conservation. Oo. So, we take out the cancer. Pero the breast, nandun pa rin. Okay. Nandun pa rin siya. So, ang disadvantage lang nito, there might be some deformity. Pero at least, hindi ka flat-chested. Unlike if we do mastectomy, we take out the whole breast. Wala talagang naiiwan. Pag breast conservation, nandyan pa yung nipple, yung cancer lang talaga yung tinatanggal. Okay. Pero if we do breast conservation, the patient will need radiotherapy afterwards. So tuloy-tuloy pa rin yun, doktora? Tuloy-tuloy yung treatment. Kasi when you say breast conservation, hindi lang surgery yung involved. Kailangan magkaroon din ng radiotherapy. That's part of the breast conservation na method. So without radiotherapy, useless yung surgery ng ginawa natin. But before you go to Yes. the surgery, ano ba itsura ng mga breast na mukhang cancer? Kasi di ba may itsura yan eh. Una, there are different, like, there could be discharge. Ano yung mga itsura ba nila na mukhang cancer? Signs and Kasi, symptoms. kasi minsan parang bukol lang, wala ka namang, nakakapalang, pero minsan meron yung, ano yung itsura niya on the outside na mukhang cancer ba sila or hindi? The most common symptom kasi is yung merong nakakapang bukol sa breast mass. So, I guess it would depend na sa expertise kasi nung kumakapa. Iba kasi yung feel ng bukol na benign na hindi cancer. Pag cancer na bukol, mas matigas. Although there are some cases na pag kinapa mo, mukhang hindi cancer, pero cancer pala. But ibig sabihin, not always. Pero most of the time, pagka cancer, mas matigas yung bukol, tapos hindi siya gumagalaw. And then, minsan nagkakaroon ng changes dun sa skin, yung skin overlying the breast, yung tinatawag nating orange peel appearance, yung parang balat ng orange na may butas-butas. Parang Or dimple. may dimple. Or may dimpling. Dimpling. So, yun yung pinaka-most common. In some cases naman na medyo advanced na yung cancer, nagkakaroon na ng sugat sa skin. So, what we call the ulceration. May lumalabas na doon, di ba? May discharges lumalabas na. Pwedeng Minsan may nagkakaroon bloody na ng discharge. infection. Kasi yung breast cancer mismo, the tissues itself, nabubulok kasi. So, kaya nagkakaroon ng infection, mabaho. Mga advanced breast cancer na yun. That's why we're talking about this. Dahil ayaw na nating mapunta pa doon, di ba? Ayaw nating umabot sa advance. So, kaya nga pinaka-importante talagang prevention is yung screening. Screening. Yes, because breast cancer kasi pag na-detect ito ng maaga, very highly curable ito. Maganda ang outcome ng patient. Yun ang kailangan yung sinasabi niyo mga procedures, di Yung ba? mga procedures. They don't have to undergo the chemotherapy, the Saka radiotherapy. for early breast cancer, we can do breast conservation. Pag advanced na kasi, out of the question na yung breast conservation. Talagang tatanggalin siya. Talagang tatanggalin. Yung bukol-bukol pa lang. Yung bukol-bukol, pwede bang puro medication lang yon o kailangan? Hindi po na, ang bukol sa breast kasi hindi siya nawawala with medications. Pero hindi naman lahat ng bukol, ano, di ba? Hindi lahat ng bukol breast cancer. Oo, yun. Kaya pag may nakapa sila, hindi sila dapat matakot magpatingin sa doktor. Oo. Kasi doktor ang makapagsasabi kung
pangit ba siya o maganda. Pero kung the number itself, will it tell you if it's benign or if it's malignant? What do you mean? Number of lesions? The number of lumps or the lesions. number Lumps, of no. lesions, yeah? No. No. So, Kasi- kay isa yan, kay 10 yan, kay marami, kay konti lang Parang yan or marami. grapes na yung nahawakan. Yung iba kasi marami talaga hindi na nila pinapansin. So, meron naman isa lang. So, hindi, isa lang pala. So, hindi din nila papansinin. So, it's not the number. The number will not tell you whether it's benign or malignant. Kasi there are cases of breast cancer na hindi lang isa yung lesion nila. Merong may breast cancer ka sa one side, tapos meron ka pa sa ibang portions ng breast. This is what we call yung multifocal or multicentric na Multicentric. breast cancer. Meaning, hindi lang isa yung lesion. Pero most of the breast cancers naman, isa lang. Yung sinasabi nyo kanina, yung sabi dalawang klaseng breast cancer, yung naka-zero in lang sa breast, tapos yung kumakalat. Yung kumakalat, gano'ng kabilis kumalat yun? Depende na po yan sa tinatawag nating histopathology ng breast cancer. So, we're going down to the deeper levels na to. More Mga technical molecular na. Molecular biology na po. May mga And you have that? types. You have that, The- yung ganon? Walang Ginagawa niyo yun? yung Actually, ito is specialty ng pathologist. Okay. Ng pathologist. Pero there are some types of breast cancer na aggressive sila. Yung more aggressive breast cancer, ito sila yung mga mas mabibilis lumaki, mas mabilis mag-progress. Yung mga breast cancers naman na mabagal. So, Depende rin sa tao yan, no? depende rin sa Hindi rin natin masasabi kung anong type siya ng breast cancer hanggat hindi natatanggal. yung bukol. But the development from halimbawa nakapa nila, tapos benign siya, na pwedeng mag-progress na maging cancer siya, hindi mo din masasabi, right? Hindi mo rin There's no Hindi time din, frame na yes. pag nakapa mo, ganito, like after 3 years, magiging cancer yan, or after 5 years, magiging cancer. Walang ganon, di ba? Walang Wala. definite. Wala. You, Pero may you mga- cannot predict the development of the breast cancer. May mga lesions na tinatawag namin precancerous. So, pag na-detect namin yan sa isang patient, ang sasabihin namin talaga imo-monitor siya. Close monitoring. Close. Kasi hindi natin, yung sinabi mo nga kanina, hindi natin alam kung kailan magde-develop into cancer. Full-blown cancer. It may not develop into cancer. Yung iba naman, magde-develop. Pero But the risk is pre-cancer. there, di ba? Yeah, the Kaya risk is kailangan there. yung close So monitoring. yung tinatawag na high risk din sila. With, so yung breast conservation, nasabi na, so we need, after nun, yung breast reconstruction. Yung, di ba, pag natanggal mo na yung breast, tapos meron kasi pwede na, pwedeng i-reconstruct yung breast eh, di ba? Yes. They do this now? Yes, we do this. So, yung reconstruction kasi we have two types. One is the what we call tissue reconstruction, wherein after removing the breast, yung ginagamit nating pang-reconstruct will be coming from the patient's own tissues. Yung Okay. flap, it's either we get it from the back or from the tummy, sa bilbil. Yun yung magiging bagong breast niya. Ang isang type pa ng reconstruction is the implant reconstruction, wherein we put in Maglalagay yung ka ng silicone implant. implants. Silicone. Okay. So, yung method will be upon the decision of the patient na, upon the recommendation of the reconstructive surgeon. So, mag-uusap sila kung ano yung pwede sa pasyente, kung ano yung magiging desisyon ng pasyente. Bakit ba? Pag ganyan na, kailangan yung pasyente talagang Pasyente pa rin ang final Desisyon. decision. Yes. Kumbaga, I-offer lang namin i-offer yung lang kung reconstruct. ano yung you possible. give them all the options. Yes. Yes. So, if you're not eligible for one of the procedures, hindi i-offer sa'yo. But the final decision will still be up to the patient. Pero pagkatapos ba, siyempre yung iba, na-scarred for life, di ba? Yes. Yung lalong-lalo na nung unang panahon, talagang scarred for life. Hindi ba binibigyan ng extra ano yan? Parang yung debriefing, ganyan yung mga... Like yung the mga- psychological Yes, preparation. So part of yung sa breast cancer, ay breast center namin, breast care center, yung tinatawag ng multidisciplinary team, Oo. multidisciplinary team kami. So itong team na to composes of yung plastic reconstructive surgeon, mga radio-oncologists, medical oncologists, tapos yung mga psychiatrists, lalo na yung mga patients na newly diagnosed breast cancer na ng depression. So, minsan nagkaka-major depression sila, anxiety. Oo. So, we refer them to yung mga psychiatrists.
para matulungan sila. Lalo na yung breast, always associated sa beauty ng women yan, di ba? Yes, very important yung Yes, sabi one of the impact yung psychological Psychological. impact talaga of losing your breast. Actually, aside from psychiatric counseling, may mga tie-ups din kami with the support groups. Support group, yeah. Yes, Oo. these are most Survivors. of the members here are survivors of breast cancer. So, in-offer namin sa patient, kung gusto nila, we have the leaders of the support group, contact them para makapag-participate sila sa iba-ibang activities. How about the family? The family members are also Kasama rin welcome. yan. Kasama rin sila sa support group. Okay. So, we'll have another break. Alam mo, ang bilis ng oras. Pero, magbe-break po kami. Pagkatapos po, marami pa kayong pag-uusapan sa concluding portion po ng ating interview, discussion po. At ang focus po natin yung sa breast cancer, ladies and gentlemen. Okay? We'll be right back.